Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Hunpayon. So maraming salamat po sa taong nag-request ng topic na ito. So shout out sa iyo migs, maraming salamat. Ang konsepto po ng Hunpayon ay nagmula sa golem, yung bato na hugis tao o humanoid na binigyan ng buhay sa pamamagitan ng sorcery. So yan po pag-usapan natin ngayon. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang Hunpayon po ay isang effigy or imahe. So maraming uri or estilo ng Hunpayon. Merong gawa sa clay, merong gawa sa wax, yung kandila na galing sa sementeryo, merong gawa sa mga sticks, mga bamboo sticks na nilagyan ng tali, at marami pang iba. Meron ngang parang voodoo doll na Hunpayon. So halos magkapareho siya ng konsepto sa Jewish occult na hindi ko na maalala kung sino yon, kung si King Solomon ba yon or ibang Jewish practitioner yon ng occult na binuhay niya ang isang golem, taong bato, para labanan yung kanilang mga kaaway. So halos ganun yung konsepto. Pero dito sa Thine amulet na ito, ang Hunpayon po ay ang purpose talaga nito ay parang bodyguard mo or security guard. Security guard kasi pwede mo siyang gawing tagapagbantay ng iyong property, bahay, o tindahan, o kung ano pang meron kang assets. Bodyguard naman kasi pwede mo itong dalhin at maaari itong maging taga-protekta mo, parang gabay mo sa tuwing may gagawa sa iyo ng black magic or may isang tao na titirahin ka ng psychic attack or may malicious intent towards sa iyo. So tapos na tayo doon sa mga materyales sa kung paano ginawa ang Hunpayon. So dito naman tayo sa dalawang uri ng Hunpayon. Ang dalawang uri ng Hunpayon po ay merong powered by the mantra or psychic power ng isang monk, yung thought form niya. Meron ding isang Hunpayon na ang power nito ay nagmula sa isang spirits. So pinapasapian siya ng spirits. Yun yung sa mga hardcore, mga occult practitioner. Pero kung galing sa monk po, galing po sa Buddhist temple, so yung Hunpayon nyo ay most probably ang power niya nagmula sa mantra. So mag-a-activate yan sa tuwing magalaw yung certain frequency na na-imbak sa kanya. Tulad ng power of thought. So yung power of thought ng monk, ganito yung magiging itsura mo sa spiritual na mundo, at ito ang gagawin mo sa tuwing may mangyayaring masama sa taong to or may gagawa ng masama sa taong to. So pagdating naman sa mga hugis, merong Hunpayon na hugis tao, pati yung mga laruan, mga parang robot. So ginagawa yung Hunpayon ng mga practitioners na marunong gumawa ng mga ganyang klaseng amulet. At aside from sa mga humanoids, meron ding Hunpayon na gawa sa mga mythical creature. And aside from mythical creature, so pwede din siyang mag-anyong mga tigre, mga ibon, ganon. Basta depende na lang sa gumawa ng Hunpayon kung anong klaseng image yung imamanifest niya, yung i-deposit niya na power of thought, sidekick energy doon sa amulet. Pero kung ang Hunpayon nyo ay powered by spirit, so most probably parang kumantong yung din yun. So paano ba binubuhay ang Hunpayon? So ito yung estilo nila. Meron silang tinatawag na Akarn Sam Sip Sorng. So hindi ko alam kung anong saktong pronunciation dyan. Pero ang tawag sa spell na yan ay 32 invocations. Kasi naniniwala ang mga monghe na tayong sa katawan natin na buhay, meron yang 32 na parts or mga vital points na yun yung nagbibigay buhay. So yung 32 vital points na yun yung iuusal or imamantra ng mga monk.
So hindi tulad sa mga Pinoy occult. Ng Pinoy occult is yung 4 na elemento lang: apoy, tubig, lupa, at saka hangin. So parang witchcraft lang din yung Pinoy occult na anting-anting, di ba? Sa mga witchcraft na practitioner, alam nila yan. At saka sa mga Wiccan. So parang ganun ang konsepto sa Pinoy occult na anting-anting. Kasi yun yung pinapasapi. So yun yung binubuhay sa kanya. Aside from the orasyon na yung hininga sa ilong ni Adan. Pero iba sa Hun pa yun. So 32 invocations. So ang dami no? So yung mga expert lang na mga monk ang may alam doon kung anong klaseng invocation yun bawat isa. So ini-invoke nila. Pinapasok nila yon doon sa Hun pa yun, yung energy na yon. So bawat energy sa 32, bawat isa nun, iba't ibang frequency. Kasi dapat yung iba't ibang frequency mag-fuse yun para dadaloy siya. So magkakaroon siya ng cycle at mabubuhay yung Hun pa yun. Spiritually speaking. So sa mundo ng spiritual, yung Hun pa yun na hawak mo is ano lang yon, vessel lang niya. Ikaklaro ko lang mga migsa, mabubuhay siya hindi tulad ng espiritu ng tao o ng mga anghel na merong sariling pag-iisip. Mabubuhay yun na parang thought form lang. Ano yung thought form? Parang imprint lang siya. Na kung ano yung inisip mo na trabaho niya, yun lang din ang gagawin niya. Kumbaga wala siyang sariling pag-iisip. Ang the usual na Hun pa yun talaga ay yung kahit anong materyales, clay ba yan, or wax ba yan, or bamboo sticks ba yan, tinatalian yan ng parang lubid. Hindi ko alam kung anong klaseng lubid yan. Tapos, bawat pagtali nila, doon nila inuusal yung kanilang mantra. So, doon nila itinatali yung energy na yon para hindi makalabas at mabuo siya doon sa Hun pa yun. At sa bawat tali, may iba't ibang kulay. May iba't ibang tungkulin. Tulad ng pag ang Hun pa yun nyo ay kulay pula, tali na pula, ibig sabihin yan, gwardya yan sa inyong mga properties. Tulad ng bahay, tindahan, o mga alahas, iniiwan yan doon sa mga lalagyan ng alahas. So ano pang mga importanteng bagay bilang tagabantay? Kung napapansin nyo sa Egypt, meron silang sphinx at iba pang mga ribulto na nilalagay sa kanilang mga kayamanan. Sa mga pelikula nga, 'di ba, na kapag pinasok mo 'yon, gagalaw yung mga ribulto na 'yon at makikipaglaban, babantayan yung mga kayamanan. Ganun din ang konsepto ng Hun pa yun. Ang susunod na kulay ang puti. So ang white Hun pa yun ay para sa pampaswerte. So yun yung dadalhin mo parati kasi yun yung magiging kasakasama mo sa paghahanap buhay. So depende na sa monk kung anong klaseng power of thought ang i-deposit niya doon para magbigay siya ng swerte sa inyo. At huwag kayong bumili ng mga Hun pa yun na gawang Pinoy. Kalokohan yan. Baka meron na namang mga antingero na gagawa ng Hun pa yun para pang negosyo. Huwag kayong maniwala dyan. Kung yun ang Hun pa yun, pumunta kayo sa Thailand or maghanap kayo ng dealer na connected doon sa Thailand. Yung may connection talaga sa templo. Huwag yung Hun pa yun na gawang Pinoy. Baka meron namang gawa ng Pinoy dyan. Kasi yung Pinoy, mahilig gumawa ng kalokohan para lang pagkaperahan. So, tapos na tayo sa white na tali ng Hun pa yun. So, next naman, dumako tayo doon sa black na tali ng Hun pa yun. Ang black na tali po ay yun yung pang-protection. So, dadalhin din yun kasi protection mo yun laban sa mga black magic. Kunwari, may kukulam sa'yo. So, dadalhan ka ng espiritu ng isang patay para yun yung maminsala sa'yo. So, yun yung lalabanan ng Hun pa yun. Depende na lang kung gaano kalakas yung power of thought na nilagay ng monk at kung gaano din kalakas yung pinadala na espiritu ng mangkukulam. So, mag-aaway sila doon, maglalaban sila. Pag nagkataon na mas malakas yung espiritu na pinadala ng mangkukulam, so, madidispel yung Hun pa yun mo or ma-exorcise siya. Mawawala siya. At tatablan ka ng kulam o barang. Dapat,
ikaw mismo sa sarili mo, ugaliin mo ring magdasal. Dahil yan yung pinaka magandang proteksyon aside from the hunpayon. Kasi ang hunpayon po is hindi na yan dinadasalan, hindi yan pinapakain ng dasal. Baka meron na namang mga loko-loko dyan. Sasabihin na ito yung dasal, orasyon para sa hunpayon. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi according sa mga monk at sa mga shamans na marunong gumawa ng hunpayon, kung ano yung diniposit nila na energy, yun na yung nasa hunpayon mo. Hindi na yun madadagdagan kahit dasalan mo pa o anong mga orasyon ang inuusal mo. Walang orasyon para dyan. Baka meron na namang Pinoy na magsasabi may orasyon dyan. Pagkatapos yung laman ng orasyon, pangalan pala ng mga elemento, pangalan pala ng mga Diyos na sinasamba nila. Kaya mag-ingat kayo, huwag kayong maniwala kaagad dyan sa mga Pinoy occult practitioner. Kung gusto niyo ng legit na Thai amulet, doon kayo makinig sa Thai Buddhist amulets practitioner. Pagdating naman sa Pilipinas, wala akong maihambing na pwedeng pangtapat or pang-counterpart ng hunpayon. Kasi mga medalyon natin dito, iba matik na, sapi na yan. Mabubuhay na pag may kaluluwang sumapi. Tapos sasabihin nilang defense mechanism, Diyos daw yung sumapi. Hindi sumasapi ang Diyos. Sabihin pa, anghel ng Diyos yung sumapi. Hindi sumasapi ang anghel ng Diyos. Pag nabuhay yung medalyon nyo kasi may gabay, may sumapi, ibig sabihin na may gabay, may sumapi doon, may naninirahan na, ibig sabihin, hindi yon divine. Kasi sumapi siya. So, recap lang natin, ang hunpayon po is for protection ng property, protection sa sarili, at lucky charm. So, yun talaga yung purpose nila. So, iba't ibang kulay yun, bawat trabaho ng hunpayon. Maglalagay ako dyan sa comment section at saka sa description ng mga link ng mga seller ng hunpayon. So, kayo nang bahalang kumilatis at mag-imbestiga at magtanong sa seller kung legit ba o mabisa ba ang kanyang mga binibenta. Tingnan nyo sa review. So mga migs, I hope meron kayong tutunan sa videong ito, and please paki-subscribe po at paki-share ito sa mga kilala nyo na sa tingin nyo ay mahilig sa mga amulets. Yun lang po, until next topic. Thank you.